Magandang araw po mga treasure. Yan, dito na naman po tayo sa ating mga manok. Yan po. Day 15 na po nila mga treasure. Bali starter na po ang ating pinapakain sa kanila. Bali nag 12 days lang mga treasure. Unti-unti na natin pinasok ang starter. Pinatikim na natin sa kanilang starter. Yan po. Yan. 15 days na po sila. Bali, kakain sila ng starter mga treasure until 30 days. Saka tayo mag-grower ng another 15 days. Bali, every 15 days ang palit natin ng pagkain mga treasure. Ganun po ang mamamaraan ko. Pero ko lang po sa iba. Pero sa tingin ko ganun din po sila dahil 45 days nga po. 15 days, 15 days, 15 days ang pagpapalit ng pagkain. First 15 days is chick booster mga treasure. Then after 15 days yun, papasok ko ng starter. Then after 15 days again, yun na po, grower. Kaya wala na pong finisher tayo. Ganda po nila mga treasure. Awa ng Diyos mga ka-treasure. Wala naman tayong ganong langaw. Ayan po. Ganyan po ang ginawa natin. Nilagyan natin sila ng wood chip o pinagkataman. Ayan po. Bali weekend tayo maglilinis. Nang hindi tayo makaperwisyo sa ating mga kapitbahay. At na rin sa ating pamilya. Ayan po. Ang laki nila mga treasure. 15 days pa lang. Yan, halos pantay-pantay po sila mga treasure. Oh. Masisigla. Yan. Lagi ko po silang inaamoy mga treasure. Baka may spawn. Pero okay naman po. Dahil tawag dito, bacterial processing naman tayo ng sarili nating pamamaraan. Yan. Alternative po ang mga tubig nila mga treasure. Iba-iba pinapainom ko bawat araw. Salit-salitan po ng molasses, asin, tubig. Yan po. Bali hindi pa tayo nakapagpapainom ng oregano. Yan. Bali isang beses lang natin sila pinainom ng vitamins nung tayo po ay mag 1 week lang, 3 days lang po. Bali 2 araw ko lang po silang pinainom ng Betracin Gold. Mula noon hindi na po ako nagpainom. Molasses na lang po, asin at plain water, bacterial flushing. Then meron pa tayo isang pinainom mga treasure, gatas. Yan po ang mga pinaiinom ko, kaya hindi na siguro tayo kailangan mag-vitamins dahil maganda naman po siya pangangatawan nila. Kitang-kita naman po ang ebidensya. Pwede lang. Andox! Ang laki mga treasure, di po ba oh? Parang mga Godzilla. Ang lalaki mga treasure. Hindi po yan nakasum mga treasure ha. Yan, malaki na rin po ang RII na natin oh. Lubukan natin yung magpasok ng RII kung pwede siyang gawin parang 45 days. At nang malit yun. Nakakatawa po sila mga treasure. Yan, bali sa linggo po natin lilinisin yan. Kakayasin na po natin yan mga treasure. At sisako natin para gawing pataba. Yan. Libre po yan. Nakukuha lang po namin sa kapitbahay namin. Meron tayong katabing furniture. Kaya salamat. Hindi na tayo bibili. Dahil kung bibili nyo po yan, 30 pesos din po yan sa sako. Po salamat treasure. Nakakatuwa. Treasure oh.
makakalis ng stress. Pag nakikita mong healthy sila, walang problema. Day 4 na nila rito mga treasure, wala pa naman tayong nalalagas. Kaya binabantayan natin ang ventilation nila mga treasure. Awa ng Diyos mga treasure, hindi pa naman natin kailangan electric fan. Maganda kasi dito sa paligid. Maraming puno ng kahoy. Kaya hindi sila masyadong nainitan. Alamang mag-angatak ka treasure, tuloy-tuloy na ang negosyo natin ng pagpo 45 days. Pag ganitong nakikita natin, maganda ang ating pag-aalaga. Mga treasure, oh. Kitang kita, oh. Sarap. May kalahating kilo siguro to mga treasure. Yan. Mamayang hapon, pito tayo uli ng tubig. Then, pakain. Balik uli tayo ng alas 10. Check up kung may mga kulang pa uli. Para sa umaga, wala tayong problema. Paggising. Yan lang po sila. Nakakaaliw po mga treasure, di po ba? Nakaraya yun. Lahat sila nakadungaw sa hangin. Yan po mga pamamaraan ko mga treasure, ang pagpapainom ng iba't ibang painumin. Yan. Bali, ginagamitan po natin to mga treasure. Disclaimer lang po. Ayan po ay subok ko na. Bali, ang bacterial flushing ko rito, weekend. Bali, nakadalawang beses na sila nakainom ng Sunrox. Iwas sipon po mga treasure. Dahil sobrang init. Hindi na po tayo bumibili pa ng synthetic. Dahil subok ko na po yun sa aking mga heritage chicken. Once nagkakaproblema sila, yan lang po ang pinaiinom ko. O either mag-blend tayo ng bawang, yun lang po ang mga pamamaraan ko mga treasure. Awa ng Diyos, maganda ang ating mga heritage, walang nalalagas. Dahil sa ganung pamamaraan ko mga treasure. Dahil nung una, nanghihinalang ako sa kanila dahil sobrang mahal po nila, kaya lahat ng gamot binibili ko, pero namatay rin po sila. Kaya bandang huli, hindi ko na po ginawa yun. Talagang sinubukan ko na po mga alternative na mabisa talaga at subok na maaasahan. Kaya hindi na po ako lumulubay sa Sunrox. Basta po umulan mga ka-treasure, automatic yun, magpapainom na ako ng Sunrox. Marami na tayong naubos na Sunrox. Susunod siguro 200 uli. Depende po mga treasure kung hindi sila magsisigipan dito. Titignan muna natin kung gaano ang laki ng capacity na itong ginawa ko. Yan, awa ng Diyos, wala tayong masyadong langaw. Yan, nakikita nyo naman po, wala ang dumadapo sa loob ng kulungan, malinis. Walang nakakarimarim na ingay. Maaaring magkaroon ng puto ng langaw, pailan-ilan na lang po. Pero kung naagapan natin lagi yung mga parteng basang-basa, napapatungan kagad natin ng wood chip, sigurado po, may iwasan natin ang langaw. Ayun lang po ang talagang kailangan natin pag-aralan. Paano po puksain ang langaw? O hindi man po puksain. Yung panitili natin wala halos langaw. Kasi rireklamo tayo ng ating kapitbahay. Sabihin man natin malayo tayo sa kapitbahay, pag nagkaroon ng maraming langaw sa lugar namin, sa akin isisisi.
Dahil ako lang po ang may manukan dito. Kaya kailangan po natin alagaan ang kalinisan. Ito po mga treasure. Kahit yata maghapon ako rito sa loob ng kulungan, mag-i-enjoy lang ako dahil nakikita kong maganda sila. Walang problema. Pahiga-higa lang. Pag nagutom, kain. Yan po. Lapit na naman, maubos ang kanilang patuka. Kaya mga ka-treasure, kailangan po pag kayo mag-aalaga kayo na ito, huwag kayong magtitipid. Kung gusto nyo kumita ng maganda, kailangan po branded ang ating patuka. Hindi yung alin ang mura. At isa pa po mga treasure, hindi po tayo gagamit ng mais dito. Dahil ang mais po, ginagamit ko lamang pag tag-ulan. Dahil ang mais po ay talagang mainit sa katawan ng manok. Kaya hindi po ako gumagamit ng mais. Dahil yung iba po naghahalo ng mais para daw madaling bumigat. Pero hindi na po alam na may taglay na kapahamakan po yun sa kanilang mga manok. Dahil ang mais po, para sa akin, disclaimer lang po uli, mainit po ang mais. Ginagamit ko lang po yan pag tag-ulan para wag silang ginawin. Kaya kanya-kanya po tayong pamamaraan ng pag-aalaga. Yan po ang natutunan ko sa pag-aalaga ko ng 45 days. Tagal na po tayo nagpa 45 days, huminto lang tayo dahil wala na tayong kulungan. Ngunit nangihinalang ako sa lugar ko, napakaluwang at nasasayang ang aking mga kulungan. Nagkakandagiba-giba lang ng mga treasure. Kita nyo naman, puro barong-barong na ang aking mga kulungan. Dahil sa kapabayaan ko, dahil nga po tayo ay busy sa trabaho. Ayun po, medyo nakakaluwag-luwag na tayo sa trabaho, kaya unti-unti ko lang binabalik ang aking mga dating gawain. Actually, mga ka-treasure, mabubuhay tayo sa pag-aalaga ng 45 days. Yun nga lang po, may obligasyon ako sa aking mga kasamahan. Hindi ko po pwede silang iwanan. So paano po mga treasure? Hanggang sa susunod na po uli. Paalam!